Or should I say million? Andali. Ulitin natin. Okay. Lakasan ko lang. Hi, Mel. Or should I say Millionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo, babago muli para maging milyonaryo. Narinig yung putang ina? Para maging milyonaryo. Mamaya patugtog natin, papaplay natin ulit. Narinig ninyo? Ano ang pakiramdam nyo ngayon? Ito, sinulat ko. Ang sabi niya, hi Mel. Okay, what should I say? Milyonaryo, happy birthday. What should I say? Milyonaryo. Nako, sabi niya, senior citizen ka na. Dapat magpapayat ka na. Diba? To be as sexy as Shay. Yung asawa niyang pinakita ko sa inyo nakaraan na nag-shopping sa Beverly Hills, sa Las Vegas, na kung saan na bumili ng bahay with 2022 pa lang. Okay? Sabi niya, we love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Kung aabutin pa kayo mga putang ina ninyo. Big hug. Okay? Kasabwat nitong hayop na ito. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me. Para sa kanya. Diba? Ulit-ulit kong sinabi sa inyo, the moment pa lang na inupo ito, sabi ko, magnanakaw yan. At dodorobohin nila yung loto dahil si Mel Robles ay lumaman sa pagnanakaw dyan lang sa LRTA nung siya ay nandiyan nung mga nakaraang administrasyon. Pero eto, sabi ni Lisa, my family for my, thank you for everything you've done for me, my family for my husband, sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Anong ibig sabihin yan mga kababayan? Subconsciously, di ba tayong mga tao, yung mga ginagawa natin na hindi nakikita yung hindi nakikita o hindi nyo nakikita. You know? Hindi nakikita. Let's say, kunyari, ako, minsan may mga nakakapagsalita ako ng mga bagay. Ito yung mga stock knowledge mo minsan. Ito yung mga nangyari sa buhay mo. Okay? Na subconsciously, sinasabi mo, kasi nandiyan na siya sa brain mo eh. Nandiyan lang siya. Nabubuhay lang itong mga mga information, itong mga events sa buhay mo, kapag may mga pangyayari, at present times, na magko-correlate siya doon. Kaya, minsan nabibigkas mo ang mga bagay-bagay na yan. So dito, definitely, subconsciously, sa likod ninyo, sa likod ng camera, sa likod ng kahayupan, di ba? Ni Lisa, sa mga drama nila, kunyari, ganito, ganyan. Tulong-tulong kasi nungalingan. Pero ito ang binanggit niya, sa kapapasok lang, mga kababayan, I have to play it again. And you analyze, namnamin nyo ang kakayupan, kaputahan itong babaeng ito at pagnanakaw sa taong bayan. Ulitin natin ulit, sa kapapasok lang. Ready nyo na, record nyo na para ma-share nyo. Dali. Milyonaryo. Dali. Hi, Mel. Or should I say Milyonaryo? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo, babago muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. So, ibig sabihin, mga kababayan, talagang itong hayop na ito, inuutusan, magkasabwat sila, yung talagang intention nila para kunin ang pera ng PCSO. Sa PCSO pala. Diba ang PCSO is charity institution? Na kung matino itong hayop na itong babaeng ito, ano ang sasabihin mo sa greetings? Mel, maraming salamat dahil naging maganda ang PCSO. Marami tayong natulungan.
Marami tayong natulungan ng mga may sakit, nakapagpatayo tayo ng mga ganito. Salamat dahil bumangon ang buhay ng mga Pilipino. Narinig nyo, sama-sama tayong muli para maging milyonaryo. It's not sama-sama tayong muli para ang mga kaibigan natin, mga taong bayan ay magiging maganda ang buhay. No, it's not fucking figure of speech. So stop that figure of speech. You know? Huwag niyong ipagtanggol. Huwag niyong ipagtanggol ito dahil tignan niyo ang executive session. Ano nangyari? Wala, tahimik. Sabi nga ni Atty. Glanchong, as a lawyer at dating congressman, dapat yung executive session na yun, di ba, for a while tumigil sila, then babalik sila sa session, tapusin kung ano yung pinag-usapan nila, kung merong, mayroong hindi dapat, may security issue yung mga nabanggit na tao, which is wala naman dapat i-secure doon sa mga taong pinanalo ni Robles. At nakarating nga sa atin na kinakausap ni Lisa ang grupo ni Tulfo at ni Robles para hindi sabihin sa inyo, sa taong bayan, kung sino talaga ang mga nanalo. Nakita nyo na? Sama-sama tayong maging milyonaryo. Sila ang magiging milyonaryo dahil sabi ko nga kung gagawin lang ng Kongreso, ng Senado ang jutang ginimes na trabaho nila, huli na kaagad. Saan binili ang ticket? Anong oras? Saang store? Paano ba? Kinuha ba ang pera? Diniposito ba? Sino ito mga tarpulanong ito? Ano, Pilipino? Tatanga na lang tayo? Kayo, men in uniform na sumumpa, na binababoy kayo nito ni Lisa, tatanga na lang kayo? Lahat kayo, sino ang pinapayaman ng mga hayop na to? Ang mga smuggler, ang mga sindikato. Tapos ngayon, kumusta ang mga Pilipino, mga OFW, na patuloy na sa ibang bansa, napapatay, nagagasa, at kung ano-ano mga nangyayari sa kanila. Pero ang taxpayers money, ang remittance money, ninanakaw ng mga buwakan ng inang to. Pati pamilya sama-sama muli para maging milyonaryo. Ang kapal na mukha, sabi nila Lane Pobres. Walang hiya talaga, hindi niya to in-expect na lalabas to. Actually, sa akin pa greetings ni Kuting din. Pero kasi walang kwenta. Bangag din. Pakita na natin. Just to, prove a point. Mga palangga. Sabi ni Hongbao, death penalty. Please, parang awa nyo na. Luletsky, thank you. Ang kapal na mukha mo, Lisa Budlat. Sabi nga nun. Ito pa ang greetings ni Kuting. Si Kuting nag-plastic-plastic. Delikado na itong pagbati. Ayan, sabi niya. Nga po, delikado na itong pagbati ko. Mukhang 60th birthday na ang ating ambuting kaibigan. But, Mel, happy birthday. And you really have been an asset to us and all the work that we have been trying to achieve. And mabuti naman, it's good to have somebody who has common sense. At alam mo naman, kung minsan asset. Mga kasama natin, masyadong malayo ang pag-iisip. Mabuti, may isa tayong kausap, kagaya mo, na nangunawaan ang buhay ng pangkaraniwan na Pilipino and continue to work for the betterment of that life. So, Julul. Okay, asset daw si Mel. At what? May common sense. May common sense pagdating sa pagnanakaw. So ngayon, Lisa, nagulat ka paano napunta sa akin yung video. Yan, maparaning ka na naman. Mabangag ka na naman. Okay? Sobra, sabi ni Star Gemini. So ngayon, mga palangga, sabi ni Jennifer Acosta, saan banda ang asset? Yes. Saan banda ang asset dito, mga palangga? So nakita nyo na yung video na wala talaga sa intensyon nila na magsilbi. Kundi ang intensyon nila, sama-sama silang maging milyonaryo. Kasi kung ang intensyon niya, dapat ang bukang bibig nila, kay ni Lisa, ay para sa mga taong bayan, sa mga kababayan, na bigyan ng tulong. Di ba? Naalala nyo nung pumunta yung jutang gininimis na babaeng yan sa Bataan? Bataan ba yon? Na
nagpakitang gila siya doon sa kanyang project na ano yung bus niya na galing sa PCSO. Anong pinamigay niya doon? 150 sacks na bigas, ba? 150 sacks, tapos mga tuli-tuli, mga drama-drama. Sabi ko nga sa inyo noon, malaki pa ang kanyang logistics, ang kanyang entourage, ginastos sa entourage niya doon sa ipinamigay na mga bote-bote na mga tubig. Sabi ni Alicia, bitayin talaga. Okay? Nakipagbardagulan ako ng eleksyon, sabi ni John Kalagi. Dapat may death penalty, sama-sama silang ibaon, sabi ni Aida. Sama-sama kayo sa impyerno, sabi ni Julian Yap. Malapit na ang Polboronic State ni Marcos. Sana yung kay Tulfo, hindi nilabas yung mga sinasabi nila ang totoong nangyari sa lottery. Ngayon, ito nga, yung challenge to Tulfo. Ngayon, Tulfo, nakarating sa amin sa Puting Ahas na ikaw ay nagpapaareglo kay Lisa. Kaya ba hanggang ngayon, wala pa rin ikaw update sa taong bayan? Kung ito ay natapos mo ng paimbestigahan, bakit hindi mo diniretsyong kasuhan na sa ombudsman? Bakit nagpakitang gilas pa kunyari doon sa, kunyari ginigisa-gisa mo si Mel? Bakit? Dahil ayon sa Puting Ahas, nagpapapresyo ka? Magkano? Ikaw, Coco Pimentel, 400 million? Magkano kay Tulfo? 1 billion? Kasi kung kaya nilang magpatama ng 1.7 billion in less than a month, pwede bigyan ng tigi 1 billion. Si Tulfo, si Pimentel, o kung sino pa doon, kasapi doon sa hearing na yon at iba pa, ng tigi 1 billion para hindi ibukelya si Robles kung sino-sino yung mga tao doon na pinanalo nila. At kung sino yung, sabi ko nga, there's no such thing as persona o warm body na tumanggap ng checking ipinakita nila na nagba-viral sa social media. Dahil wala naman talagang nag-claim ng checking. Kundi yun ay ninakaw nila sa clothing company. So ngayon, kung totoo si Tulfo, Senator Tulfo, para gipitin itong not gipitin actually, ipakita sa taong bayan, dahil ang yabang mo doon nasabi mo, DICT, BNBI, lahat ipapatawag mo, napaimbestigahan mo na pala Pati yung Pacific Online System. Napaimbestigahan mo na at nalaman mo na kung sino, bakit hindi mo pa in-expose sa taong bayan na wala naman talagang mananaya sa loto, kundi ang grupo ni Lisa, ni Robles, ni Marcos Jr. at lahat ng mga buwaka ng inang pinapatay dahan-dahan ng kinabukasan ng mga Pilipino. Sabi ni Jojo Maring, nabudol talaga tayo. Sana ipakalat. You just, kunin nyo. Share, i-share ko sa inyo mamaya, yung mga palangga ko dyan na nagbablog, i-share ko sa inyo mamaya itong video na to. Sikat na sikat si Tulfo. Okay? Malalaglag. Ang sabi nun? Pakitang gila sa Senado. Baka doon, malaglag. Death penalty para kay BBM Tambalusos, Liza Robles, sabi ni Idol Chris. Kaya nga kayo. Oh my God. Sino pa papanawagan natin? Halos lahat sa Senado at Kongreso, mga demonyo. But actually, si Barbers nagsalita. Okay? Congressman Barbers. Okay? Ito, merong sariwang-sariwa. I-share ko sa inyo ang mga video, ikakalat nyo to. Para ipamudmud nyo, dilawan man yan, pinklawan man yan, iskonyan man yan, isalaksak nyo yung video ni Lisa. At nang marinig ng mga kaanak-anakan ninyo, kaapu-apuhan ninyo, na itong babaeng ito ay kasabwat dyan sa loto, sa panalo sa loto. Not only that, sa iba pa, sa dami kong ay na-expose sa inyo, mga palangga. Nakakalungkot talaga ang ginagawa ng buwaka ng inang to, mga palangga. Kahit murahin ko siya ng 600 million, 1 billion na mura, makapal ang mukha nito. Kaya you, military people in uniform, you have to what? Get up, speak up, and pick them up, all of them. Papayagan yung taong bayan tumatangis, walang pambiling bigas, putang ina ninyo. Papayagan nyo na lang na ganon.
Kayo ang may power, binigyan kayo ng mandato para i-secure ang kinabukasan ng Pilipino, protektahan. Pero sino pinoprotektahan nyo? Yung pulboronic? Diyan, nagpa-chopper-chopper ang giatay? Nagsalita at least ito si Robert Ace Barbers para sa resignation ni PCSO, milyonaryo. Sabi nga ni Lisa, milyonaryo. Okay? Nag-agree lahat ng sentimiento natin dito, pareho din ang sinasabi ni Barbers. Sabi dito, Barber tells sa Manila Bulletin, Barbers tells PCO Chief Robles to resign. Okay? Actually, hindi na sabi ko nga sa inyo yesterday, the other day, na hindi niya na kailangan mag-resign. Mismo si Marcos Jr. ang sumibak sa buwaka ng inang yan. Pero hindi sisibakin ni Marcos Jr. dahil si Mel Robles ang nagdadala ng bag na pera, bag, sa putang inang kipay ni Lisa Smugs. Hindi pa nakontento dito sa pagdanakaw nila sa smuggling, sa pulburon, pagipagsabwatan kay Sayarot, at dito sa smuggling business kay Michael Ma. Lahat uubusin ni Lisa Marcos ang dugo nyo. Pati kayong men in uniform, mga kapulisan, mga AFP. Uubusin niya lahat ang pera ng Pilipino. Kaya anong ginagawa nyo? Tangina. Walang konsensya. Walang awa. Paano magkakaroon ng awa ang bangag at ang naisip lamang nila kung paano sila lumaklak ng pulburon at hakutin ang pera at magpa-social climber, around the world at magnood ng concert, magpa-fireworks dyan sa Malacanang. Ano sabi ni Barbers dito? Public office is a public trust. Bullshit. Alam namin yan. Kaya nga sabi ko, bago-baguhin yung konstitusyon na yan, cha-cha-cha-cha na yan, linisin kayong lahat. Okay, I will give you the benefit of the doubt, Barbers, if you're really true to yourself and true to your family, true to your country. Sabi mo, when people have lost their trust in you, delikadesa, at the very least, should drive you to resign. Kaya nga ako nagagalit dito, Barbers, 2022, October of 2022, may nanalo ng 433 winners. Bakit ngayon ka lang lumabas? Even si Senator Amy, bakit ngayon kayo nagsinabasan? Sabi ni Amy na pang Guinness Book of Record. But at least hindi pa rin huli. Ipakita nyo na talagang kayo ay totoo dito sa mga pinagnangak-ngak ninyo. Sabi ni Barbers, was there a need to publish the pictures of the winning bettors? While there was none, PCSO Robles probably wanted to allay alleged rumors that some draws were not actually won and that published winners were fictitious or staged, that he had enlisted the help of AI technology. Okay? Alam na ng taong bayan to. Kahit ano pang gawin nyo, mga explika, tanginan nyo lahat. Alam nyo na si Lisa ang punot dulo. Bakit kayo takot sa isang bansot? Sa isang putot, mudlo, bangag? Tangina, takot kayo sa hinayupak na yan. Wala namang power yan. Inaagaw niya lang sa asawa niyang under desire. Kaya ang pamilya niya, di ba sinabi ko sa inyo, ay nakasama sa payroll, sumusweldo. At itong Pacific Online System na ito, bago pa nag-hearing yan, sinabi ko sa inyo, balikan nyo yung mga video ko sa PCSO dyan from 2022, dyan sa Boljak TV. Pinatay na nila yung dalawang page ko sa Maharlika at Maharlika Boljakera. Ayan, ginasusan ng Presidential Communications. May hawak din ako ebidensya. Ginasusan ni Lisa at ng PCSO para ipa-take down ang page ko. Ang akala nila, pag pina-take down nila, tapos na ang boxing. Again, mananatili ang ngangabels ko, mananatili ang mga expose ko sa isipan ng mga mamamayang Pilipino, and one day, soon, Lisa, pupulutin ka sa kumunoy na jutang jininaka. Bitayin ang mga yan, sabi ni Maurito Bunagan. Sabi ni, tuloy natin si Barbers, Robert Barbers, congressman, okay? Congressman ng Surigao del Norte 1st District. Okay. Ano siling niya? Ano sabi niya? Remember the 236 million lotto draw of October 1, 2022
won by 433 bettors under Robles watch. Was it real or fake? Yun na nga sinasabi ko. Ako dito, Barbers, 2022 pa lang, nagngangaw-ngaw na ako. Doon pa lang, noong 433, bakit ngayon lang kayo? 2024 na. Mapapapresyo din kayo kay Lisa para, Barbers, tumahimik ka na. Ito 400 million. Katulad kay Coco, katulad kay Tulfo. Pare-pareho lang kayo. Bakit ngayon lang? Ang isang Maharlika na itinaya ang buhay dito, 2022, binuboljak na bago pa umupo si Robles, binuboljak ko niya ang buwaka ng inang niya na dating nagnakaw doon sa LRTA. At yan yung perang, inulat ko din sa inyo, yung Christmas bonus ni Lisa sa kanya, yung 600, what is 600 plus? 500 million ba yun? Basta yung December, last week of December, na pinatama nila sa loto, 'di ba? Sinabi ko sa inyo, may puting ahas ako na narinig sa The Court Bar and Restaurant na nag-usap na giveaway bonus, Christmas bonus ni Lisa kay Mel Robles yung pinanalo sa PCSO. Ayan, pwede nyong imbestigahan. Pero tangin na magkakasabot kayo lahat. Kaya dito na lang sa social media kami magbigay ng aming mga hinaing sa kajotahan nyo lahat sa pagnanakaw ninyo. Di ba sinabi ko sa inyo yan na 10 million of that winning, ibabayad ni Robles sa hitman para patayin ako dahil dito sa ini-expose ko. At dahil dyan, inireport ko na rin sila dito sa Los Angeles Authority. Diba? I told you. Sabi ni Robles, ni Barbers, what are the mathematical odds? Is the current manager a mathematician or magician? What is his background and qualifications that earned him the position to manage the agency that raises billions upon billions of people's money to be used for project? Is he a finance expert? Dahil kay Lisa, Barbers, huwag na tayo magtanga-tangahan. Dahil si Lisa ang nag-upo niyan. Bakit? Lisa, natatandaan mo to? Baka bangag ka nito. Nakipag-meeting ka, ito first time ko itong sasabihin. Okay? Inaantay ko lang na magkaroon ng lakas ng loob at seguridad ang taong nandoon sa meeting. Ito mga palangga. Nung bago pa mag-transition, 'di ba Mel Robles, nag-meeting kayo doon ni Lisa sa HQ, may 3 kang kasama. Ayun ting nasabi ko na pala na nakaraan. Na pinag-uusapan ninyo na sinabi ni Lisa nung natapos na yung meeting, okay, let's call it a day. And Mel, I want it clean sa loto. Gusto ni Lisa malinis na trabaho, walang ebidensya. At marami pa, darating ang panahon. Alam mo, itong taong ito, nakakilala din ni Lisa, nandyan ngayon sa Malacanang. Natatakot din siya. Sabi niya sa akin, Miss Maharlika, pagdating ang panahon, kung kailangan i-require ako ng Senado na mag-witness, ay sabi ko, tangay na, magkakasabot lahat yan, baka ipapatay ka lang. O magbigay ng affidavit, whatever, sworn affidavit, kung ano ang narinig niya nung pinag-usapan nila ni Robles, ni Lisa, kung paano magkamkam sa PCSO. And now, sa kapapasok lang po, balikan nyo ang video, may pinakita po ako dito po, na greetings ni Lisa para kay Robles. Na sinasabi niya dun sa dulo, maraming thank you sa support sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, at sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Pagmupo nga pala ni Robles, mukhang hindi nagagawa ng maganda, sabi ni Alicia. Kaya nga, never ko nagustuhan yan. At saka, di ba, nung May 9, nandoon ako, invite ako ni Lisa, di ba, nandoon? Doon pa lang, umaaklas na ako eh. Pinigilan na ako ng palangga ko. Sabi, huwag ko na magsasalta dyan. Doon pa lang, nag-aaklas na ako nung counting. Nasabi ko, napapaligiran tayo ng oligarchs. If you followed me sa Maharlika, ever since, yung mga nataligwak kong channel na pinaligwak ni Lisa, binanggit ko yan sa inyo. Live. Nasabi ko, napapaligiran tayo ng oligarchs. Nandoon si Mel Robles, katuwang ni Lisa, nagmaniobra pa kasama si Arjen Nieto, si Taning Pinoy. Kaya nga paaral sa London, di ba? Bagman. Ayan, magaling daw sa mat. O baka yan ang nagmamagic na mga number. Kung sincere ka, Tulfo,
Pimentel, Coco Pimentel at Rafi Tulfo. Para sa Pilipino, putangin na yung lahat. Buwa ka ng ginemis nyo. Kung sincere kayo, well, never naman kayo naging sincere. Kung tapos na pala ang investigasyon, Tulfo, ayon sa aking puting ahas, ay ayaw mo pang i-release yan. Nagpapapresyo ka, hindi ka pa ba kontento sa milyon-milyon o maybe billions mong kinikita sa pag-exploit ng buhay ng mga Pilipino, pag-exploit sa mga mag-asawa, mag-jowa, magkakamag-anak, mga away ng kamag-anak, in-exploit mo sa YouTube channel mo para kumita ka, yumaman ka, mag-show off kayo na mula pa hanggang ulo, signature. I don't give a damn. Okay? Kung magsuot kayo ng signature, ang kakaibahan lang ngayon, Tulfo, public servant ka na. Hindi pa ba enough ang perang kinikita mo sa iyong pag-exploit sa mga Pilipino? Magpapapresyo ka pa kay Lisa? Bakit ko to sinasabi? Para yugyugin ka. Para magsalita ka sino ang mga pinanalo ni Lisa at ni Mel Robles. Doon sa mga kapapasok lang, balikan nyo yung first part ng video, nando doon ang greetings ni Lisa. You share. Okay, sa lahat ng mga vlogger, kay Bagong Lipunan, kay Maui, kay General, isasend ko mamaya ito sa inyo. So you can show it to your vlog. At lahat kayo. Okay, ipapost natin to mga kababayan. Okay? Ikalat natin ang lahat. Okay? Yeah, sharing is caring. Diba? If you share this video, ibig sabihin you care about your future. You care about your kababayan. Bawiin ang nakaw na yaman, sabi ni Supra, death penalty. Makasilip na bukas sa karambola, ano kaya ang masasabi? Ano yung pangga? Rupert, thank you. So ngayon, inaantay ko lang, actually, oh my God, may dumating na mga impormasyon sa atin patungkol dito sa Pacific Online System, pero mahaba. So next vlog na lang natin. I have to read about it. So ngayon, mga palangga, i-recap natin. Pacific Online System, Martin and Mark Ledesma ang nagbaniobra, pamangkin ni Lisa, tinakot ang winning bidder. Dahil kung hindi, aatras, back out, or isusumbong kay Tita Lisa nila. Imagine niyo itong putang inang putot na ito, mudlo ang mata, butod. Ang lakas ng loob mo magsabi-sabi sa kabaro mo na magpa-sexy si Robles. Ikaw yung butod mo, kailan mo tatapyasin? Huwag mo tatapyasin ng Photoshop. Tapyasin mo ng bonggang-bongga, literal. Para pumayat ka. Sinalagay mo lahat ng, lahat ng alak na nilalaklak mo nandiyan dyan. So mga kababayan, itong si Tulfo, nakarating sa atin, kasi nga hanggang nakadalawang araw na. Kung siya ay para sa Pilipino, dapat right after, bumalik sila, after that executive session, hindi sila nag-adjourn eh. Inabangan natin, inintay natin. Walang adjourn. Kinalimutan na tayo. Nga tayo lahat. Yung pala, nagkaayusan na doon. Doon sa explanation ni Attorney Glenn Chong last night. Okay? Nakaraan, yung dyan sa vlog ko. Na yung kaya executive session kasi pinoprotektahan yung mga taong involved doon. Kaya nga ang tanong ko sa kanya, Attorney Glenn, wala naman dapat protektahan kung magdanakaw yung mga buwaka ng inamon yun. Bakit mo po protektahan yung mga taong naging kasabwat ni Mel Robles kung sino yung mga tarpulano na yun na nagtanggap ng check, kamag-anak niya, pinsan niya. Dahil sinabi ni Tulfo yun eh. Kaya daw malakas ang loob ni Tulfo na nakarating sa akin na mga katropa mo daw. Kasi tapos na ang investigasyon ni Tulfo. Kung tapos na Tulfo, bakit hindi mo expose sa amin? At ngayon, kinakausap kayo ni Lisa at ni Robles. Tulfo, saan ka nagsisilbi? Sa pera? Well, what do you expect, mga palangga? So, pinapakita ko sa inyo yung kawawang sitwasyon ng bayan natin. Kahit maubos ang, actually, may sipon-sipon nga ako, di ba? Actually, kanina may party ay, nabati ko pala, Ronti. Naku, happy birthday. Dapat nasa Orange County ako, kaya lang umuulan sa Santa Barbara. Kaya, pareho lang naman umuulan. But anyway, happy birthday to you, palangga. So anyway, kahit maubos yung laway ko dito, kung hindi kayo kikilos, kayong mga tao, para get up, speak up, and pick up, then it's gonna be the same story.
Malulugmok kayong lahat sa kahirapan. Patuloy na yayabong ang mga pulburon. Mamamatay na lang ang mga anak natin, mga anak ninyo dyan. Dahil sa pagpupulburon. Dahil walang oportunidad eh. Walang makuhang trabaho. Depress. Pag na-depress ang tao, mura na lang ang pulburon, mag-take na lang ng pulburon para makalimutan ng problema. Makakalimutan mo ba kapag nag-intake ka ng pulburon? Hindi. Magiging bangag ka, then magbubunga ng mga kriminalidad. Ang gagawin ng anak mo, ng apo mo, ng kapatid mo. Dahil pababayaan mo na itong gobyerno ni Kuting at ni Lisa ay ninanakaw lahat. Ikaw, Senator Amy, kailan ka magsasalita ng bonggang-bongga? Ikaw mismo, sinasabi mo na ang asawa ng kapatid mo ay